dumating kami dito 10. Dahil marami palang prosesyon sa daanan. Di pala ano yung ano no? Every Saturday pala nagpo-prosesyon yung mga natin. Ang rami, mga 3 beses kami nakadaan ng mga ganun. So kaya medyo na traffic. Well, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil kami po ay dinala dito ng ligtas. Tayong lahat po ay dinala dito ng ligtas. So, mga kapatid, sabi po ni Pastor natin, no, hatiin. Nag-speak ako dati sa Tacloban and then sa Ormoc, no, mga big church doon. Tapos sa lugar ni Sir Jovi Espinido sa Isabel, Ormoc, Isabel, tapos sa Ormoc. So, nagsimula kami sa Tacloban, nagsimula kami ng sumayo ako 10 a.m. Exactly 10 a.m. Parang kinaltasan nila, parang nagsummarize na lang sila sa Sabbath School para makastart ako ng 10. Pero natapos kami alas 2. Pero yung mga tao hindi tumayo. Kasi na-mindset sila eh. Ganon talaga ako Yung testimony ko hindi pinutol. Sa Ormoc nagsimula dahil 10 kami nagsimula, tapos natapos kami alas 2. Ang Ormoc naman, nagsimula ako nag-speak 9 a.m. Oo, 9 a.m. 9 a.m. Nakatapos kami 12, di ba? 12 kami natapos. So, sa atin, nagsimula tayo ng 11. Okay. Tapos, natin? Ano muna, no? Dahil sabi ni Pastor, part 1, part 2. Ito po ay, mga kaibigan, nung pina-assign ako ng summer, siyempre nagsabi ako na hindi mo na ako magdala ng damit, sabi ko. Hindi mo na ako magdala ng damit ng pangsimba ngayon. Kasi sa gitna ng summer ako ma-assign sa Silvino Lubos. Meaning, alam niyo sa summer, sa Silvino Lubos, yan ang gitna. Sino taga-summer dito? Wala, no? Nasa gitna. Ay, di pala. San Jose de Buan. San Jose de Buan. Gitna. Ngayon, bago kami, kasi pinunta na kami, 2 batalyon ng SAP. Pupunta ngayon sa summer. Ako yung 4 kami na combat medic. So, konti lang kami, no? Sa 2 batalyon, 4 lang kami na combat medic niyan. Kasi konti lang kami na nurse. Konti lang kami na combat medic sa buong Pilipinas. Kung may nurse dyan, maki-join sa amin, no? Ngayon, pagpunta namin doon, may na-flat yung gulong ng mismong sasakyan namin. So, na-delay yung lakad namin. Simultaneous na insertion sa mga SAF Commando. Gabi, mga around 11 p.m. yung insertion namin sa San Jose de Buan para hindi kami ma-detect ng mga kalaban. Abang kami ay nag-plan na kami pa-insertion, yung mga kasama namin nakaabang na sa sulok ng city para ready to insert na kami. Nakatago kami sa isang kampo. Is ang sasakyan namin galing sa alin na flat. So galit na galit yung CO. Baka madili tayo, baka yan. Baka mamatay yung dapat sa bayan ang insertion. Ngayon, bumalik. Naka-proceed kami ng before 12. Ngayon,
habang pasakay kami, biglang hinolt yung sasakyan namin. Ano? Yung sa San Jose de Buan, inatake yung kampo niyo ng NPA. Binaba kami. Sino yung mga combat medic dito? Baba kayo kasi wala kayong matirhan ngayon kasi inatake ng NPA yung kampo. Mga kaibigan, kung na-early lang kami, siguro na-ambush na kami doon. Na-early kasi inabangan pala kami doon sa mismong kampo namin. Alam ng Panginoon, nireroute kami. Sabi niya, combat medic, doon kayo sa Calbayog City. Medyo civilized, no? Civilized na. Kami na lang yung chopper, mga nurse sa chopper, no? Kung in case na may i-evacuate na kasamahan, nurse, magsakay lang kami sa chopper. So, doon ako nakapagsimba. First ko na simba doon, wala akong damit na pagsimba. Naka-t-shirt, naka-pantalon, naka kaning sapatos na pang jogging o rubber shoes. Ngayon, may nakapansin sa akin, isang elder ng Samar. Sabi ko, nilapitan ako. Sir, ikaw ba yung nasa YouTube? Marami man nasa YouTube siguro. Yung SAF ba na sir? Yung SAF na nag-testimony regarding sa Sabbath? Parang ako yun. Parang ako ata yun. Sir, pwede bang ikaw mag-speak ngayong Sabado? Sabi ko, pero okay lang sa akin. Di naman ako tumatanggi. Palagi naman akong yes sir eh. May problema lang, wala akong damit. Pero okay lang ba na ganito lang damit ko kasi wala talaga akong dala. Intended ko talaga hindi magdala para hindi ako makasimba. Tapos mag-online worship lang ako kasi doon sa San Jose de Buan, pag magsimba ka doon, ma-detect nila na bagong mukha ka. Baka hindi lang ako ang kuha nila. Pag hindi nila ako aabangan, baka yung mga brethren ang aabangan. Yun ang problema ngayon. So, sabi ko, mag-online worship lang ako. Kaya hindi ako nagdala ng damit. So, sabi nila, okay lang sir, hindi naman kami nagtumitingin sa sa kasuotan, sa speaker, sa quality, sa testimony mo ngayon kami nakatingin. Sige, okay lang. Ngayon, next Sabbath, tinawagan nila yung elder na nag-share ng YouTube. Andito daw si Kuan, yung SAP nga sinend mo sa YouTube, andito na. Ngayon, yun, nakapag-speak kami, marami palang maraming natamaan, no? Mga estudyante nga na, andun pala yung mga estudyante na nagsisimba kaya pala pinunta ako ng Panginoon doon, andun pala yung mga estudyante nagsisimba ng mga amas amigos, simba sila ng umaga, pagkahapon, nag-ROTC, tsaka may subject ng Kaya lahat sila, sabi nila, hindi na kami magpasok ng klase. So, yun mga kapatid, yung sabi ng elder sa Tatakloban, sabi niya, invite ka namin dito. Kaso may problema. Kasi doon din sa kanilang lugar, talamak din ang ganun na gawain ng mga youth. So ngayon, palagi kaming nagplaplano, palagi ding hinaharangan ng kaaway. Palagi ding hindi tumutuloy kasi may problema, may kita mo talaga yung Satanas na ayaw talaga niya akong papuntahin doon. Alam niya sasabihin ko eh. Balikan na yung mga mas amigos doon sa Samar. Ngayon, ang Tacloban, ayaw niya akong papuntahin. Nakaalis nga talaga kami. Successful yung kaaway sa pagkakataon na yun. Pero sa tingin ng Panginoon, hindi successful yung kaaway, sadyang inatras mo lang niya at pinasabak ako ulit. First time nangyari yun, Samar, deploy after deploy ang nangyari sa akin, mga kapatid. Hindi talaga mangyayari yun. Pag na-deploy ka, iparest ka muna kasi baka katapusan mo na yun. Sabak mo ng gera, pagka successful mo, makauwi ka ng buhay, rest ka muna.
Kaso nangyari mga kapatid, after summer, pinaulit nila ako ng, nagtaka ako na, bakit Panginoon, bakit ako naman palagi? Gusto mo ba akong patayin? Ngayon, nakabalik na kami, pinunta niya ulit ako sa summer. Ibang insertion na kami, doon na naman kami sa Silvino Lobos, which is maraming na-ambush doon, maraming namamatay. Yun, dati may dalawa kaming tropa na ambush, dalawa talagang patay sa amin na side. So, ngayon mga kapatid, doon na kami. Dalawang batalyon. Ngayon, anong nangyari? Week of Holy Week, Holy Week yung sa Catholic na ano yan, Semana Santa. Ngayon, April 3, pinababa kami lahat ng mga sub-troopers, pinababa kami sa Silvino Lobos, pinababalik kami sa Allen kasi in respect sa Holy Week, sa Semana Santa nila. So, from 3, ang balik sa operation namin is sa Memo, April 12. So, ang layo, no? Mayroon kaming ilang days na bakasyon. So sabi ko, tinawagan ko ngayon yung elder sa Tacloban nga nag-i-invite sa akin. Sabi niya, pwede bang dito ka mag-speak? Diba? Sige, kay 3 to 12 pa yung bakasyon namin. So wala akong, vacant ako. Ngayon, Tuesday yun. Pagkahapon mga kapatid, paggabi, bigla na lang, ayan na, no? Ayaw nga talaga ng kaaway na papuntahin ako dun eh. Kasi may memo na nga na in respect sa Holy Week, huwag kami ipa-operation. Ngayon, nakaschedule na yung mayroon sanang taga-US na mag-speak doon sa Tacloban. Sa, sa conference sa Tacloban, sa conference natin. May naka-assign talaga na taga-US nang mag-speak doon. Kaso, kinausap nila na para maka-insert lang ako kasi minsan lang daw ako makakapunta. Pumayag yung taga-US, nagbigay pa nga siya ng sasakyan niya para sunduin ako sa Allen kasi around 6 hours to 7 hours yung travel from Allen going to Tacloban. No? Allen, Calbayog, Katbalogan, sunod is Tacloban. Oo. So, medyo malayo din. Ngayon, mga kapatid, habang biglang dumating yung memo na back to operation kami agad. Nung gabi na yon, Wednesday pala, dumating yung operation umaga. Wednesday ng umaga, dumating yung memo na back to operation kami, balik kami insert ng Friday. Meaning, hindi talaga ako makapunta sa Tacloban kasi mayroong operation. Alam nga naman, hindi ako sasama sa bundok. Yun ang purpose ko eh. Kaya nga, nilagay ako na doon para combat medic kami sa gera. Ngayon, ang nangyari mga kapatid, siyempre, doon na namin na-experience ang labanan ng Panginoon natin sa Satanas. Ngayon, biglang nagsabi ako kay Brother Nef Galban na yung elder doon na, Sir, idasal natin to na mag-intervene yung Panginoon. No? Kung plan talaga ng Panginoon to na mag-speak ako sa church mo, gagawa siya ng paraan. Sige, sila. Ako din nag-pray. Pagka umaga mga kapatid, gumising ako ng alas 6. After ko nagdasal, biglang pumasok sa akin yung isang pasyente ko na komando. Sabi niya, Sergeant, may ron akong laboratory. Sabi ko, parang may problem. Ang CBC niya, okay. Urinalysis niya, okay. Kaso may napansin ako sa platelet niya. Normal siya, kaso nasa boundary na lang. No? 160 na lang. 150 yung normal na below. Pag below ka na dyan, so bababa na yung platelet mo.
Kaso nasa 160 na yung result ng platelet niya. Alangan na ipaakit ko sa bundok. Di ba? 10 days sila sa bundok, baka dinggi nga. Eh, delikado naman. So, sabi ko, tinawagan ko yung doktor namin, sabi na magpa-laboratory kayo ulit sa labas. Pinunta ko yung CO nila na magpa-laboratory kami sa labas. Pag apan labas kami, sinalubong kami ng isang instructor. Sabi niya, hindi kayo makapunta sa laboratory sa labas kasi sarado na lahat. Sarado na lahat. Thursday, walang clinic, walang check-up. Pwede lang ma-admit ang pasyente pero walang check-up. Walang magpa-laboratory kasi sabi niya galing daw siya doon sa labas na magpa-laboratory kaso wala na. So bumalik kami. Pero nakahint na ako mga kapatid. Parang ito na yung dahan-dahan na sagot ng Panginoon. Pinadahan-dahan na niya ba? Sabi ko kay Sergeant na, Sergeant, may isang nalaman ako, isang hospital na hindi talaga magsarado ng Holy Week, Semana Santa. Ano yun? Ang Adventist Hospital sa Calbayog. 2 hours ang travel galing sa Allen, papunta sa Calbayog. Sige. So ngayon, impake kami. Sabi ng CEO namin na magdala na kami ng damit. In case na ma-admit ang pasyente, at least may damit na ako. Kung okay ang pasyente, ibalik daw sa Allen kasi ipa-operate kay kulang ang isang team. So dapat siya uminsert doon para makumpleto yung isang team. Ngayon, papunta na kami, doon na kami sa Adventist Hospital. Nagpa-laboratory kami ulit. Nung laboratory kami, nakita ko yung platelet niya, mga kapatid. Sabi ko, kung bababa tong platelet niya, ma-admit yung pasyente. Lalong-lalo na hindi ako makapunta sa Tacloban nito. Kasi, alam mo na, iwan ko pasyente ko, ako lang yung watcher. Tapos may bababa yung platelet, alam mo na, iwan ko siya. Kung mataas yung platelet niya, naging normal, probably balik kami sa Allen. Kung paano kaya to, hindi ko maintindihan paano yung ways ng Panginoon ito. Pero alam ko, ito na yung simula. Kasi andun ako sa Calbayog eh. Kulang na lang papunta na lang sa Tacloban Sabi ko, pagdating nakita ko yung platelet mga kapatid, ang result is from 160, naging 233. Tumaas mga kapatid. Pero kasama ko yung isang first sergeant sa kampo ng Allen. Sabi ko, parang makabalik ata tayo ng Allen ito Ito ba talaga ang ways ng Panginoon? Tignan natin. Sabi ko, tignan natin. Pagpunta doon sa nakausap ko yung doktor doon. Sabi niya, okay lang pasyente, normal lang naman. Siguro to, na virusan. Pero, wag nyo munang iuwi. Sinabihan yung first sergeant namin, yung Adventist na doktor na yun, sinabihan yung first sergeant na, wag nyo muna tong iuwi sa Allen. Kasi walang check-up doon. Dito na lang muna kayo sa Calbayog. Sa kampo niyo dyan, sa batalyon, sa Calbayog. Balik kayo dito mga Sunday or Monday. So mga kapatid, in other words, yun na yun. Sabi ko, parang nakikita ko na ang kamay ng Panginoon nito. Parang siya na ang kumikilos ba? Pero ini-expect na namin, nagchat kami ni Sir Galban, Sir, ini-expect natin, ito na. Parang makapunta na ako dyan kasi okay ang pasyente, pwedeng iwanan. Ang taas pa naman ng platelet, pwede mong iwanan yun. Sabi ko, makapunta ako sa Tacloban dyan. Sabi nila nga, sige, pero Friday pa ata kami ng umaga, hapon, tanghali pala, makapunta dyan. Okay lang sir, pero sabi ko, kung plan talaga ng Panginoon to, napapuntahin ako sa Tacloban, kung si Jonah, sinakay niya sa balyena, papuntang Ninibe, maghanap din ng Panginoon dito ng balyena. Isasakay niya ako papuntang Tacloban. Ganon yung pagkaka-reply ko kay Sir Nef Galban na
maghahanap yung elder, maghahanap yung Panginoon ng balyena. Isakay niya ako sa balyena at doon niya ako, diyan niya ako ipunta sa Tacloban. Ngayon, andun na kami papunta na kami umuwi na kami ng batalyon sa Calbayog. Pagbaba ko ng, mga kapatid, pagbaba ko ng sa Calbayog, bigla kong, naglagay na ako ng mga gamit ko sa bed. Bigla akong sinalubong ng First Sergeant sa Calbayog Batalyon. Sabi niya sa akin, ganito, Adri, pwede mo bang samahan ako papuntang Tacloban? Mga kapatid, ito na talaga ang balyena na sinasabi ko. Ito na talaga, sabi ko. Ayan, makasakay na ako sa balyena. Sabi ko sa kay sir sa first sergeant namin, first, pwede ba, sa papayag ako na papunta, samahan kita sa Tacloban, pero ako ang mag-drive. Pero, pwede bang maiwan ako sa Tacloban? Sabi ng first sergeant, okay lang, basta masamahan mo lang ako, papunta Tacloban kasi ako lang mag-isa. May susunduin sila sa airport, Tacloban, tapos pagbalik niya, may kasama na siya. Pero papunta doon, wala siyang kasama. So, mga kapatid, pumayag yung first sergeant na maiwan ako sa Tacloban at yun na, sakay-sakay na ako sa balyena ng Panginoon. Sinuka niya ako doon sa Tacloban mismo. Doon, natuloy. Pagka Friday, mga kapatid, Friday ng hapon, successful ang pagkapunta ko doon, pero ayaw talaga ng Satanas ba? Sabi niya, bigla niyang pinasuka yung pasyente ko. Sumuka ng sumuka, tubig, suka, pagkain, suka, lahat sinusuka. Hapon, mga kapatid. So sabi ko, paano to, makakauwi ako? Sabi ko, mag-prayer band kami. Sila elder yung taga doon sa mga elder, diakono. Andun, dasal sila lahat. Dasal ako na mag-intervene yung Panginoon. Andito na ako sa Tacloban, tapos papauwi na ako. Tapos sabi ko sabi ko, tinawagan ko yung pasyente namin, Tol, punta ka na lang muna sa Adventist Hospital. Alam mo yun? Naalala mo yung daanan na yun? Naalala man, Sergeant, sakay na lang ako ng tricycle. Timing, si doktor, nalimutan ko na yung apelido ng doktor na yun, is hindi siya duty. Mga kapatid, hindi siya duty. Kasi naka-off na siya. Pero pagdating ng pasyente namin, timing, nakaupo siya sa labas ng ospital. At na-recognize siya yung pasyente. Sabi niya, oh, kumusta? Kumusta? Sabi ng pasyente, Dok, sumusuka ako, Dok. Inom tubig, suka, pagkain, suka. Sabi ng doktor, okay lang yan, restaan lang kita. Ito. So, hindi nga kami pinabayad libre lahat. Ito yung resita, itong gamot, inumin mo para hindi ka magsuka. Normal lang yan, ganun talaga pag na-virusan. Magsuka ka talaga na magsuka. Nakainom yung pasyente ko na gamot, naging okay. Nawala na yung suka niya, mga kapatid. So, naging Saturday na. Ito na yung mga kapatid, no? Biglang sumuka naman ulit yung pasyente ko ng sumuka. Ngayon, mga kapatid, nakainom na ng gamot, ayaw pa rin tumigil yung pagsuka. Nakainom na naman gamot na ulit ng pagsuka, sumuka pa rin ng sumuka, mga kapatid. Sabi ko nila, Elder Diakono, kahit na sumuka yung pasyente natin, mag-speak na lang ako. Pagkatapos kong mag-speak dyan sa Divine Service, hatid nila ako sa terminal kasi ang pasyente ko naman iaibihan ko ngayon kasi wala ngang nurse sa tira sa batalyon, ako lang yung nurse Gusto kong aibihan na yung pasyente para ma-reverse na yung dehydration niya kasi baka dehydrated na malamang. Nung nag-speak na ako, mga kapatid, pagkatapos ko magsalita, nasa backstage na ako, na abang nag-aawitan, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, Tol, kumusta ka na? Sabi niya sa akin, mga kapatid, ganito yung pagka-chat niya, mga kapatid, Sergeant, okay na ako, Sergeant, nawala na yung suka ko, pwede ba akong pumunta sa mall? May bibili lang ako ng gamit.
Sabi ko, kung pwede lang, sana sabihan kita na ginamit ka lang ng kaaway. Naging okay na yung pasyente ko, mga kapatid, pagkatapos ko magsalita. Sadyang ginamit lang talaga yung pasyente ko para hindi ako makapagsalita, hindi ako makapag-speak. Ang raming nakinig, mga kapatid, ang lawak ng Tacloban na yun, pero napuno. Nagsitayuan yung ibang brethren. At ang nangyari, mga kapatid, maraming mga estudyante nga nagsisimba talaga ng Saturday. Pumapasok sila mga kapatid ng umaga, tanghali, nag-divine service, kakanta pa sila dito sa harapan. Pagkatapos ng alauna, mga kapatid, pagkatapos silang kumain sa patlak, didiretso na sila sa paaralan. Kaya mga kapatid, yun ang hinaharangan ng Satanas na makapunta ako doon para hindi sila ma-convert, mga kapatid. Alas 12 na, no? Pwede na tayo mag-ano. Ako po ay isang testimony.